isang diehard Duterte supporter na kabase sa The Hague, Netherlands, ano? Sabi niya dito, another win. Latest ICC update. Hindi kasi binabalita ng media. Maganda pong balita ito. Naku, yung mga media talaga, sa totoo lang, no, hindi naman nagbabalita ng mga ganyan yan, basta pabor sa mga Duterte. Kung hindi pabor sa mga Duterte ang usapan, ayun, ibabalita nila. Pero hindi naman lahat ng mga media. Meron pa rin mga media, no, na talagang patas magbalita. No, meron pa rin, hindi lahat. Pero alam nyo na kung sino-sino yung hindi patas. Oh, gaya diyan sa SMNI, sa sample, no? Talagang ang SMNI ang naglalabas ng mga katotohanang balita, no? Na talagang dapat nating pinapakinggan. Diyan lumalawak ang isip natin hangga't nakikinig tayo sa SMNI habang nanonood tayo niyan. Marami tayong nalalaman. Pero dun sa iba, alam nyo na yung mga katunay, wala tayong nalalaman. Nung wala pang social media, diba? Doon lang tayo nakikinig sa mga ano-ano na yun. Diba? Halos wala tayong nalalaman. Puro ang bida, laging yung mga walang ya. Tapos ganun pala. Oh. Sila pala talaga yung walang ya, yung mga binibida ng mainstream noon. Netherlands, ano? Sabi niya dito, another win. Latest ICC update. Hindi kasi binabalita ng media. Maganda pong balita ito tungkol sa yung tatlong experts na mag-determine sa physical condition ni Tatay Digong kung fit pa ba siya to undergo trial o hindi na. Nanalo po ang defense team. Pakinggan natin si Alvin. Ayun. Ayan, update lang po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte before the International Criminal Court. The political chamber 1 decided and acted on the motion submitted by the defense team led by Attorney Nicholas Kaufman, granting the motion to remove one of the three experts who are assigned to assess the competency of the former president and whether he is fit or unfit to stand trial. The court confirmed that the expert was under suspension by her professional regulatory body, a fact that she failed to disclose, prompting her immediate disqualification. This update was not actually, or it's never in the mainstream media for the reasons that, this is very indicative of the progress and of what it is that the defense team is doing for the former president. This is another win because the court already saw that, in order to ensure or maintain the fairness with respect to the former president, him being not even convicted of any crime but accused before the International Criminal Court, ang ICC po ay dahan-dahan sa kanilang desisyon, lalong-lalo na po sa human rights ng dating Pangulo. Inaanyayahan po kayong lahat na ipagdasal si dating Pangulo hanggang sa mapauwi na po siya sa ating bansa because he's already 8 years old, and I believe all of this is nothing but a political persecution. However, multiple times the former president, including the defense counsel, Attorney Nicholas Kaufman, reiterated that we need to respect the judicial proceeding before the International Criminal Court because this is a process that needs to be undertaken. Sa totoo lang talaga, dapat naman talaga si PRRD makauwi na dito sa Pilipinas. 'Di ba? Alam nyo, palabra de honor na lang sana yung ginawa ng gobyernong to kay PRRD. 'Di ba? Sa totoo lang kasi, si PRRD kaya lang naman dinala sa ICC yan dahil sa political issue lang talaga. 'Di ba? Gusto lang talaga nilang mapilay ang alyansa ng mga Duterte. Dahil ang iniisip siguro nila, once sa si PRRD mawala. No? Mawala dito sa Pinas, mapipilay ang alyansa ng mga Duterte. Pero hindi ganun ang nangyari. Lalo pang lumakas. Yun yung malaking pagkakamali nila. No? Sa totoo lang, si PRRD talaga, 'di ba? Parang ginawa nilang, 'di ba? Parang ito na lang, sabihin natin, wala silang utang na loob. 'Di ba? Wala silang utang na loob. Kaya siguro si Senator Amy is humiwalay
Diba? Humiwalay, kinalaban ng sariling kapatid. Dahil si Senator Amy, nakita ko yung pelikula nung Malacanang. Kung ibabalik natin, diba? Alam nyo si Senator Amy, nakita ko doon yung pagmamahal niya sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Humantong pa nga doon na may nararamdaman na sa katawan si Ferdinand Marcos Sr., si Apo Lakay. No? Kumbaga nakikita na ni Senator Amy na ganun. Pinagre-resign niya na si Apo Lakay. Nagagalit na si Senator Amy. Pinagre-resign niya na. Pero si Apo Lakay syempre ayaw niyang mag-resign. Kaya nga sinabi doon Senator Amy, aanuhin naman namin ang leader ng bansa kung mismong ang padre de pamilya ang mawawala. Diba? Kumbaga, nakita natin yung pagmamahal ni Senator Amy doon sa tatay niya. Kaya siguro, naging masakit din kay Senator Amy yung ginawa kay Tatay Digong. Kasi sa dami ng administrasyong dumaan dito sa Pilipinas, wala man lang nakapagpalibing o pumayag na ilibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa libingan ng mga bayani. Bihira lang yung may lalagay dyan sa libingan ng mga bayani. Si Tatay Digong lang yung talagang nakipaglaban kahit marami siyang matanggap na kritiko. Siya lang talaga yung lumaban. Pinaglaban niya na mailibing si Apo Lakay. 'Di ba? Tapos ganito lang yung ginawa kay PRRD. Pinakulong. Na parang isang hayop na itinapon nyo kung saan-saan. 'Di ba? Hindi deserve ni Tatay Digong yun eh. Okay lang sana kung si PRRD may ginawang hindi maganda sa mga Marcos eh. Kaso walang ginawang masama si PRRD sa mga Marcos. Bagkos yung pabor binigay pa ni PRRD sa mga Marcos, tapos eto lang yung magiging kapalit. So ang nagbabayad ng pabor na yon si Senator Amy. To me, this is really another win. Dahil ang labanan na ngayon is talaga bang hindi na kaya ng Pangulo na mag-undergo ng trial? Oo, syempre, no? Edad pa lang ni PRRD. Kasi ito yung sasabihin natin dyan eh. Sabihin ng iba, oh, napunta ka lang dyan sa ICC, humina ka na. Nagkasakit ka na. Alam nyo matanda na si PRRD, may edad na yan. Ilang taon na yan. Sa tingin nyo ba kaya pang gumanyan-ganyan ni PRRD sa mga hearing na yan, sa mga ganito-ganyan? Lalong-lalo na nandudun siya sa ibang bansa. 'Di ba? Halos bilang mo lang yung nag-aalaga sa kanya ron. Eh kung sana, kung nandito sa Pilipinas, walang problema eh. Kumbaga, accepted reason yung nangyayari kay PRRD. 'Di ba? Kung hindi na siya makatend na ganyan dahil ganito, syempre may edad na eh, kahit naman sino eh. Pag may edad ka na, 80 years old, 'di ba? Hindi na pwede yung mga ganyan. Kailangan nagpapahinga na ng maayos yan. Nagre-relax na lang yan. Pero yung sinasabi ko naman, yung sinasabi ng iba na, nagkaroon ka lang ng kaso, nagkakasakit ka na, yun yung mga bata-bata. Yung mga 50, o 60, o 40 plus, di ba? Kapag nagkaroon ng kaso sa gobyerno, biglang makikita mo, merong brace yung leg. Merong nagpipilay-pilayan. Di ba? Yun yung hindi accepted. Ano yan? Kung kailan nakasuhan ka, nagkasakit ka. Yun yung kahinahinala. Pero yung kay PRRD kasi, hindi lang reason basta-basta yan. Talagang may posibilidad na mangyari yan dahil may edad na si PRRD. Kaya dapat talaga hindi na ginaganyan si PRRD. Dapat may konsensya kayo sa pagkakadala dyan kay PRRD. Kayo dapat ang managot. Diba? Hindi dapat yan ang nakukuha ni PRRD. Kasi si PRRD, pinapakita niya kasi strong siya. Kahit ganyan na ang katawan niya, medyo humihina na. Pinapakita niya pa rin na malakas siya. Hindi siya yung tao na pinapakita niyang mahina siya. Na kahit alam niya na mabigat na sa kanya yung nangyayari, hindi niya sinushow sa lahat.
Patuloy pa rin siya sa Alaska, patuloy pa rin siya sa pagpapatawa, patuloy sa pagbibiro, patuloy sa angas, di ba? Alam niyo, ano yung mga trademark ni PRRD? Hindi niya binabago para hindi mag-isip sa kanya o mag-alala yung mga taong nasa paligid niya. Pero sa totoo lang, kung obserbahan natin si PRRD, talagang syempre, sa edad niya nandudoon na yun. Na sana nirespeto na lang ng gobyerno natin. If the court says, yes, hindi na kaya, malaki ang pag-asa Ayan. na makakauwi siya. Kasi, So parang What's- inaano na pinapabura na hindi na kayang umattend ni PRRD, accepted naman yon. Yung reason na yon, talagang totoo yun. Dahil may edad na. No, dapat lang naman talaga pauwiin na. Tapusin na yung lecheng kaso na yan na wala namang kakwenta-kwenta. 'Di ba? Wala namang kwenta yung inaako sa kay PRRD. To si Trililing lang talaga yung nagpapalala. 'Di ba? Ito pag si Trililing nakulong to, malamang ko magpiesta lahat ng mga tao it's the use na i-detain siya doon. Unfit na siya dahil Yes. yun nga, may ano na sa pag yung dementia, hindi niya naman. So, tatlong expert ang nakatoka na mag-assess, evaluate kay PRRD. Ang isa, question ng defense. Dahil, ano pala siya, sa government loan is meron siyang record na masama. Hindi niya disclose. Mabuti na lang marunong mag-research itong defense team natin, Attorney Kaufman. Nag-motion sila na i-dismiss ito dahil may atrasyo siya sa gobyerno doon. Nakita ng judges. Approve. Tinanggal ang isa. Kasi kung nagpatuloy, delikado. Sa tatlong ito, ang alam ko lang ito, we need 2 votes. Magbotohan sila. Pag ang dalawa nagsabi na PRRD is unfit, panalo na tayo. Wag lang may kokontra. Kasi alam naman natin dyan talaga. Kaya nga dyan dinala si PRRD dahil yung mga tao na gusto talaga silang pabagsakin ay may mga tropa dyan sa ICC. Diba? Hindi katulad dito sa Pilipinas. Kaya nga hindi nila dito trinayal yan si PRRD sa Pilipinas kasi alam nila mananalo lang yan Papaboran lang ng Supreme Court yan si PRRD. Kaya dyan nila dinala sa ICC. O kita mo naman si Trililing, labas-masok dyan. O, wag lang mabubulungan ng demonyo. Pag nabulungan ng demonyo, tapos na yan. Diba? Ngayon, 2 boto. Kaya may bumoto na unfit talaga si PRRD. Go, good. Diba? Makakauwi si PRRD. Wag lang may bubulong na demonyo talaga. Diba? Yung si Raulo bang yung papayag na si PRRD ay makauwi. Malamang ko, hindi. Gagawa ng paraan yun. Kaya sana makontra. No? Makontra sana ni San Miguel. Diba? Masundot ng tinidor. Kaya ito, dahil may problema, delikado siya. So, papalitan siya siguro ng mas credible na expert to assess. So, let's pray. Let's pray. May pag-asa pa. Yes. Ito ang crucial battle ngayon. Yung expert evaluation sa physical, more on mental condition ni PRRD to undergo trial. Ulitin ko, sa tatlong expert witness, sa pagkakaintindi ko, dapat may 2 o mas maganda, unanimous Lahat na, no? Lahat. na magsabi na unfit na for trial si dating Pangulo. Pag sinabing unfit, mapapadali ang pagpauwi kay PRRD. Yan ang naintindihan ko. Let's read comments, ano? Ito. Salamat, Alvin M. Tourism. Ray Abordo, kapag nakita ng ICC ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, sana ma-realize nila kung bakit
sinuko ng gobyerno si PRRD. Oh, hindi, ito lang. O, yan si PRRD nadala dyan sa ICC. Pagkatapos ng 3 taon, ICC. Ayan, baka mapuno yung kulungan nyo dyan. Kumbaga si PRRD makakalaya, ang kapalit 100. Diba? O yan, manawa kayo sa kaso dyan. Pagkatapos ng 3 taon, nako, yun ang matindi dyan. Pwede palang makialam ang ICC. Sinasabi, si PRRD nga, ginanya nila yung mga papalit kay PRRD, palit-palit is waving. Dami sigurong ihahatid dyan, no? Punong-puno siguro yung aeroplano kung sakasakaling sa ICC. Ginawa nyo sa tatay ko yan, ha? O kayo ngayon, siguro puno yung aeroplano, 2 o 3 aeroplano gagamitin. Gusto maghahatid naman dito sa mga mga loko-loko rito na sangkot sa kung ano-ano rito. Nako, lagot kayo. Sa Pia Sabtula, Tagalog mo na lang, Sir Albino. Nga, nag-i-English kasi. Mahirap maintindihan. Dapat tinagalog na lang ni Sir Alvin. Pero Sir Alvin, ano tayo dyan? Palakpakan natin. Talaga nakakapag-update tayo. Pakitagalog na lang sa susunod, Sir Alvin. Kahit ako, nahihirapan ako.